Mga tol, naniniwala ba kayo na kusang magbibitiw sa pwesto? Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Though ang de facto acting Senate President na po natin ngayon ay ito pong si Senator Sherwin Gatchalian. Kung kayo po'y naniniwala na siya'y magkukusa na magpaparaya na sa pwesto na yan, mag-comment po kayo ng 1. Kung hindi po kayo naniniwala dahil kapituko ito pong si Alan Peter Cayetano, mag-comment po sana kayo ng 2. Ulitin ko lamang ang tanong natin mga tol ha. Naniniwala po ba kayo na magpaparaya na sa kanyang pwesto itong si Alan Peter Cayetano? Type 1. Kung hindi po kayo naniniwala sapagkat kapituko ito pong si Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto, type 2. Yan po kasi yung binigyang diin nito pong si dating Senador Erwin Tulfo na kapag ka nakahawak po ng posisyon ito pong si Alan Peter Cayetano, talagang kapituko po ito, hindi po ito bibitiw sa kanyang hinahawakang pwesto na nakikita po natin hanggang sa ngayon mga tol, pinagpipilitan niya na siya pa din daw po ang Senate President. At sinasabi niya pa, ano ba ang kikilalanin ninyo? Yung fake Senate President o yung Senate President ayon sa kanya na kinikilala daw po ng saligang batas at syempre ng mga sumusuporta sa kanya. O, pakinggan po muna natin si dating Senador Antonio Trillanes kung saan sa interview po sa kanya noong June 4 ng News 5, sinabi niya po dito ang isang classic Cayetano, hindi basta bumibitaw. Sa panayam ng sa totoo lang, sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na in denial pa si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkatalo nito sa Senate presidency. Pakinggan po natin ito mga tol. Classic yan, hindi yan basta-basta bumibitaw sa poder. Ginawa niya na yan ng speaker ng House of Representatives. Nung tapos na yung termino niya at kailangan niya nang ibigay kay Congressman Lord Velasco based on that term sharing agreement, gumawa ng kung ano-anong gimmick, pinandado yung House of Representatives at kung ano-anong mga ginawa para lang hindi niya ma-turn over. O, hindi po kwentong kutsero yung sinasabi ni Senador Trillanes ha. Yan po ay factual. Nangyari po talaga yan sapagkat ang sistema kasi nung panahon na yon, kinausap sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for a term sharing. Ang ka-term sharing niya ay si Congressman Lord Alan Velasco na eventually naging speaker. Ano ba ang nangyari? Si Alan Peter Cayetano ang unang humawak ng speakership. Tapos dumating na po ang October 2020, ayaw nang bitawan ngayon itong si Alan Peter Cayetano, yung kanyang pwesto. Ginawa po nito ang lahat hanggang sa dumating nga po yung punto na ipapadlock niya pa yung plenaryo at tanggalan po ito ng internet. Pero hindi po siya nagwagi sapagkat katulad po ng nangyayari ngayon sa Senado, nawala na po ang suporta sa kanya ng mayorya ng mga kongresista noon at ngayon ng mayorya ng Senado. Ngunit dahil nga po siya ay kapituko talaga, pinagpipilitan niya hanggang sa nag-intervene na ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinamukha sa kanyang siya ang mali. Humingi naman po ito ng tawad kay Rodrigo Duterte kaya kinalaunan, binigay niya na rin yung pwesto na hindi niya naman talaga hinahawakan na. Bakit sinasabing hindi na hinahawakan katulad ngayon? Wala na eh. Pag wala na sa iyo ang suporta ng majority ng mga kasamahan mo, ibig sabihin, hindi mo na dapat yan panghawakan pa. Bitawan mo na, magparaya ka na. Kaso lang iba talaga ang ugali nitong si Alan Cayetano eh. Sabi nga ni Attorney Lorna Capunan, 'di ba, delusional po ito. At ito po ay talagang ayaw bumitiw kapag ka nakahawak sa kapangyarihan. Ganon din niya ngayon. Hindi niya matanggap na tanggal na siya sa pwesto. So, parang in denial phase pa siya ngayon. Kaya, kinalaunan, na-legitimize na-recognize na ng Malacanang, na-recognize na ng House of Representatives, yung Sherwin Gatchalian Senate presidency. So, ngayon, kung gusto niyang i-questionin, di doon siya pumunta sa Supreme Court, antayin niya yung ruling, pero ang de facto Senate President right now is si Senator Gatchalian. O yan, malinaw ha.
Ang presumption of regularity kasi talaga mga tol, na kay Senator Gatchalian na bilang acting Senate President. Kahit anong sabihin ng kampo ni Alan Peter Cayetano ngayon, nananatili na yan sa partikular empleyado ng Senate of the Philippines na ang itinuturing nila ngayon na Senate President in acting capacity ay si Sherwin Gatchalian. Napatunayan na po natin yan eh. Sinunod nila si Sherwin Gatchalian doon mismo sa ipinatawag na hearing nitong si Alan Peter Cayetano na kinalaunan binansagan ng majority bloc na bogus hearing. Anong nangyari doon sa bogus hearing po na yung with 18 Marites? Wala pong Blue Ribbon Committee staff. Wala po silang stenographer, wala pong secretary, wala po kahit sino. In fact, ang nagpanumpa pa sa 18 Marites ay itong si Alan Peter Cayetano. Kaya doon pa lamang, wala na talagang kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano. In a separate interview dito po kay Senador Trillanes, muli po yung binigyan diin kagabi nito pong si Trillanes sa interview sa kanya ni Ses Drilon na talagang hindi matanggap nitong si Cayetano na wala na sa kanya ang kapangyarihan o pagiging Senate President. Pakinggan po natin ang naging interview na ito kagabi kay dating Senador Trillanes. Pero can go to the happenings at the Senate and madalas mong katunggali si Senator Alan Peter Cayetano noong nandun pa kayo magkasama. yes. Is there a chance, will he give in or will he, knowing him, will he insist that he still is the legitimate Senate President? Knowing Alan, he will exhaust all means para manatili siya sa pwesto. So, meron na siyang history when he was the Speaker sa House of Representatives. Hindi niya inonor yung term sharing agreement na pinag-agreehan nila with Congressman Lord Velasco. So, when his time was up, ang ginawa niya, he lobbied initially kay then Mayor Sara Duterte. Nung inisnab siya, punta siya kay Digong na sinasabihan na siya na you honor the agreement pero hindi niya kayang i-honor. So kinandado niya yung session hall. Tapos prevent niya yung grupo nila Congressman Velasco from entering the session hall until it was really untenable. So yun doon lang siya nag-give in. So ganun din yung gagawin niya dito. So we expect more efforts to still cling on. Yes. Kasi in denial stage pa siya ngayon eh. Okay. Hindi pa niya matanggap na natanggal siya. Wala no? pa siya sa acceptance and ano ba yung next? Yan, acceptance stage. Ngayon, nasa anger stage siya eh. Parang inaano niya eh. Kumaga, nilalaban pa niya. He refused to accept na naisahan siya. Yan ang mahirap pagka masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo eh, no? Na parang ikaw lagi ang tama. Kasi itong si Alan Peter Cayetano, ang nakita ko po dito sa pagsisilbi nito sa bayan, kapag ka nagkakaroon ng argumento, lagi nitong sinasabing siya ang tama. Hindi marunong itong magbigay at umamin o magpakumbaba sa madaling paliwanag. Eh ngayon, feeling niya siya pa rin yung may kapangyarihan pero wala na sa kanya, ayaw pa rin talagang bumitiw. Ginugulo nito yung institusyon ng Senado. In fact, kahit siya nga yung nakaupo bilang Senate President, doon na talaga nagsimula ang mga kaguluhan eh. 'Di ba? Kung babalikan po natin ang mapayapang Senado, normal na merong oposisyon, normal na merong mga debate. Pero nung maupo po siya bilang Senate President, nawala ang mga debate. Nagkaroon po ng mistulang tyranny diyan po sa Senado. Nagsimula ito noong May 11. Siyempre, nagkudita sila. Nakakuha sila ng 13 bilang ng mga senador. And ano nang nangyari sa Senado since then? Puro kahihiyan. Walang nagawang trabaho. In a total of 8 session days, no? Hanggang June 3, walang nagawang trabaho ang Senado dahil sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Nagkaputukan nung gabi, nung May 13. Nakatakas nung May 14 ng madaling araw. Si Bato de la Rosa. Kung ano-anong drama ang nakita natin sa Senado. Umiyak itong si Pia Cayetano na walang luha. Nag-iyak din itong si Loren Legarda. At
higit sa lahat mga tol, yung pagtatangka nilang i-railroad yung rules ng Senado para lamang pumabor sa kanilang mga kasama sa majority block noon. At ang hindi makakalimutan talaga, nakawalang hiyaan na ginawa po nitong grupo ni Alan Peter Cayetano ay nung hindi po sila pumasok